Hello everyone! Love reading ulit tayo. General love reading. For sure, hindi po tutugma sa lahat ito, no? General reading lamang. So, do not expect na lahat kayo makaka-relate dito. Para lang ito sa mga makaka-relate. At kung gusto nyo ng private reading services ko, pakitignan na lang yung mga nakasulat sa description or yung mga details sa dulo nitong ating reading. Okay? Para sa iba, nakaraan na to. Para sa iba, nangyayari sa kasalukuyan or para sa iba, mangyayari pa lang. Maraming salamat kung lagi po kayo nanonood ng aking mga readings, nagla-like, nagko-comment or nag-share. Malaking tulong and sobrang na-appreciate ko po lahat yung mga yan. So, tignan na natin. Yung mga energies about this person or this connection. Sorry, not sorry. Ayan, mukhang hindi naman pala feeling sorry itong person na to. Ayan, no. Walang remorse from this person. Wala siyang regret. Wala siyang regret kung ano may ginawa niya sa'yo. Ayan, wala rin siyang, wala rin itong interest na i-involve pa yung sarili niya sa'yo. Ayan. So, kung ano may ginawa nito, mukhang hindi siya sorry, And, para lang malaman mo, wala daw siyang regret. O, diba? Pinapasabi nung baraha. Ewan ko, kung binabody shame ka rin ba netong person na to, or at least kahit hindi niya sinasabi, parang this person makes you feel na ikaw ay unattractive, hindi ka sexy or macho or feeling, basta parang may something about this person na parang nai-insecure ka tuloy sa looks mo. Okay? So red flag 'yun, 'di ba? Kasi kung bagay, hindi lahat ng couples perfect. Meron yung jowa na talagang na-appreciate ka niya. Yung iba nga, gino-glorify pa nila yung jowa nila. Sobrang ganda, sobrang gwapo. Pero meron ding mga jowa na yung magtatatumbling-tumbling ka na, lahat ginawa mo na, nagpaganda ka na, nagpamacho ka na. Pero parang wala kang nare-receive man lang na compliment. Or parang kahit hindi na lang sana yun yung bang ma-feel mo man lang na nase-sexyan man lang siya sa'yo, na-attract siya sa'yo, o yan, yung nagagandahan, nagagapuan sa'yo. Meron talaga mga ganun. May mga times pa nga na magtataka ka doon sa partner mo, ba't di nagseselos tong jowa ko? Ano ba talaga to? Attracted ba talaga sa akin to? Nagagandahan ba? Nagagapuan ba to? Wala lang. Aminin natin, di ba? Minsan may mga jowa na ganyan. So, ito yun. Itong person na to, ganun yung feels, ganun yung nararamdaman mo pagka siya yung kasama mo. Yan. So, siguro feeling mo, baka hindi ka niya na-appreciate, no? Or kahit na nagpapaganda ka, nagpapagwapo ka, nagpapamacho, nagpapasexy ka, parang walang feedback. Parang ganun. Alam mo yung blanco or matabang. Yan. Parang walang dating. Yan. So, kaya nga parang nafe-feel mo parang tuloy na i-insecure ka dito sa tao na to. Diba? And relationship, supposed to be, hindi dapat ganun. At least, nafe-feel natin na tayo ay na-attracted man lang sa atin yung person natin, na-appreciate man lang tayo, or wanted tayo, parang ganun. Ito hindi. Most of the time, parang wala. Matabang, malamig, walang kalatoy-latoy, walang pake, parang ganun. Yan nga, nonchalant yarn, parang ganun. Itong person na to, nonchalant. Hashtag nonchalant. O, diba? Ano pa?
Succeeding, slay on point, killing it, dominating the competition. Okay. So, parang nang na-feel ko, lumabas tong slay card is ano. Because of ganito yung behavior netong person na to, parang ang feeling mo tuloy, you have to compete every time para lang makuha mo yung attention nitong person na to. Which is ang matatanong ko sa'yo, is it really worth it? Na ganito yung jowa mo, every time na lang mag-e-effort ka, tas parang hindi ka rin naman napapansin, dead max, nonchalant, tapos kailangan mo pang, alam mo yun, makipag-compete para lang sa attention niya. Diba? Hindi ba masyadong, ano yun, ano ba tawag dito? Doble effort pa yung kailangan mo. Oh? Alam mo, pasensya ka na, pero prangka ako. Masabi ko dito sa tao na to, a-hole. Kung ganyan yung ginagawa niya sa'yo, a-hole yan. At kung ikaw naman, putting up with this person's S-H-I-T. Ewan ko na lang, dear. Ano bang pinakain sa'yo na itong person na to? Ayan, pero, Diyos ko, it must be love on your side. Pero sa kanya, hindi ako sure. Oh, naku, takbuhin pa to. Alam mo ito, parang hindi siya talaga 100% invested, committed sa'yo. Hindi ko alam kung tinakbuhan ka na neto, ginost ka na, or hindi ko alam kung merong iwasan moment sa inyo ngayon. No? Ayan. Ito, ang tsaka ng mga energy netong person na to. Diba? Parang hindi deserve kung maganda naman yung pakitungo mo sa kanya. Kung ako jowa neto, naku, madali lang sa akin to. Dispatch ako na to kasi parang ano ikaw invested tapos siya hindi. Tapos halimbawa, totoong nababody shame ka niya or nagpo-project siya sa'yo ng ganong energy na parang wapakels or deadma, hindi ka na-appreciate. Di ba parang ang saklap nun? Siyempre, aminin natin, lahat tayo gusto natin, pag minahal natin yung tao, ilalove back tayo or at least kung ano yung attraction natin is, ganun din yung attraction nila sa atin. Pero pagka ganito yung jowa mo, dear, ewan ko na lang kung ikaw ay pinaglihi sa martyr, sa bayani, no? Hindi ko alam. Tingnan natin yung next. Nako, binubutikol, alam mo, hindi ko alam, pero parang bago lang kayo siguro neto or hindi pa ganun katagal sa pina natin. Hindi ko alam kung kakasimula niya pa lang or nagsimula na pero hindi pa sobrang tagal. Pero mukhang binubutikol ka neto. Ito yung next ha. Dito na tayo sa next stages netong connection ninyo, which is the future, mga susunod na pwedeng mangyari. Mukhang ibubutikol ka neto, yung bang kokontakin ka na lang niya pag chuchuk-chaking ka niya or pagka kung kailan lang siya nasa mood, kung ewan ko Alam mo yung parang tira-tirang oras na lang ibibigay sa'yo and usually pag may kailangan lang siya sa'yo. Ganun. So, ang tsaka talaga, dear. Di naman sa pero ang tsaka talaga ng energy netong person na to. Ayan, no. Medyo kakapal pa mukha nito. Mamamanhid pa to. Yung tipong parang deadmahan kapag may mga issue. Halimbawa, nagmamarakulyo ka, nagtatantrum ka, or may gusto kang sa kanya, i-point out na mga chorba-chorba, may mga issues kayo. Mahirap ka usapin kasi pwedeng nagbibingi-bingi yan. Alam mo yun, nagkakapal-kapalan ng mukha, nagmamanhid-manhidan. So, habang tumatagal mo, mamanhid itong person na to sa'yo. Na kahit na anong gawin mo, hindi ka napapansin. Nonchalant pa nga, dito pa nga lang sa present mo, nonchalant na siya. Tapos, pwede pa tong mag-hook up sa iba, knowing na ganyan yung energies niya Ewan ko ba, lakas pa aramdam ko, na-feel ko agad
na paiiyakin ka lang nito, sasama lang loob mo rito. Ayan, no? Magkakaroon to ng fling sa iba sa future. Sa mga susunod. Flirtation, sabihin na natin, kikirengkeng yan sa iba. Ayan. Kaya pala, tatakbuhan ka niya. Takbuhin to. Mukhang wala ka talaga mapapala rito. Tapos parang ano pa to? Parang yung tipong repo parang mawawala siya sa'yo, tapos ikaw naman ito, pwede mo pang habulin. Magpapahabol pa, kailangan mo pang bawiin yung person mo, sa'yo naman yun. Pag-aari mo naman siya, chumotsorba siya sa iba, tapos ikaw naman ikaw pa ngayon yung parang mukhang ewan na kailangan mo pang bawiin, habulin, sa'yo naman talaga. Diba? Diba ano bang sabi ko nga, itong connection na to is doble effort on your side. Pero sa side niya parang wala. Dear. Okay? Okay. So, tignan na natin ano yung mga magiging advice para sa iyo. Sensya na guys sa mga ingay ng aso. Kasi itong compound namin ay punong-puno ng kaasuhan. Tignan na natin advice sa'yo, dear. Ayoko nang pahabain to, Diyos ko. At siguro ang masasabi ko lang ay pag-isipan mong mabuti. If yung mga energy na ini-invest mo, pagmamahal mo is worth it para dito sa tao na to. Pero kung ako personally tatanungin mo, it's a no. Ako yun Yun yung mindset ko. Ewan ko lang yun sa iba. Ha? Oo. Tignan natin ha. Oo. Devil card, toxic connection. Sabi ko na nga, 'di ba? Diyos ko, hindi na ano 'yan, questionin 'yan. Kitang-kita naman natin dito sa mga baraha mo yung progression no? Kung anong klaseng person ito, ano bang mapapala mo rito? Kita naman agad. Nasa sayo na lang talaga ito. O pwedeng may Capricorn dito. Pwedeng eventually i-dispatch ka rin niya, or kung ikaw ay gagawa ng paraan sa situation na to, pwedeng ikaw na mismo yung mag-detach sa sarili mo dito, na wag mo na ring hintayin na i-dispatch ka pa niya. Kasi nga may nakikita rin ako dito ang hookup pero depende yan decision mo, ayaw naman kitang saklawan or impluwensyahan dyan. Ako, don't get me wrong, in-express ko lang yung aking opinion. Kung ako yung tatanungin, halimbawa ako yung nasa ganyang sitwasyon, yun yung mga sinasabi ko kanina. Pero ikaw ito nasa sayo yan. Ikaw pa rin ang magde-decide. So, toxic nga ito. Pwede kang magkaroon ka ng attachment. And nakikita ko nga na parang kahit ginaganito ka nito, parang hirap ka Parang hirap ka na makipag-break, hirap ka na, alam mo yon, putulin. Hindi ko alam kung dependent ka dito sa tao na to, or sobrang attachment mo, sobrang pagmamahal mo, sobrang obsessed mo sa kanya, hindi ko alam. So, merong Capricorn, meron ding Taurus energy. 5 of Cups, which is Scorpio. Yes, you have Capricorn, Taurus, and Scorpio energy. Tingin ko lang i-ghost ka neto. Di-dispatch ka talaga neto. Dito lumitaw na dito sa future sa mga pasunod ng pwedeng mangyari. Pero may tendency bumalik tong person na to Feeling ko lang. Kaya lang, ganun pa rin, same. It's a toxic connection. Toxic pa rin to. Feel ko lang. Pero nakikita ko lang dito na nare-realize niya rin, ikaw, isang reason bakit siya babalik. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila, kung yung ka-fling niya na yan laro-laro lang din. Pero 'di ba napaka-inconsiderate of your feelings, since ikaw yung person niya at ginawa niya yan na lumandi siya sa iba. During your connection, ikaw, nasa sayo yan Anong masasabi mo dun?
Pero ang nakikita ko lang, there is a tendency na kahit i-set aside ka niya, gumawa siya ng mga fling-fling, kalokohan, pwede siyang bumalik. Yun yung nakikita ko dito. Kasi nga parang may codependency din kayo. Hindi ko kasi alam kung may napapala siya sa iyo sa material. Hindi ko alam kung masyado kang galante. Kasi parang may nasense ako dito something about money. Something about material dito sa future, sa mga what's next mo. And pwedeng yun lang din naman yung reason niya bakit siya babalik. Pero nakikita ko nga, may realization. Doesn't always mean na mahal ka niya talaga or ganito, ganyan. Pero more on codependency. So, hindi ko alam kung yun nga, kung chinacharot ka lang niya, chinochorba ka lang niya every time na feel good siya or kailangan ka niya, gagamitin ka niya. In bed or in money, I don't know ha. Kasi parang may mga ganun. Kaya yun yung reason siguro. Kaya, oo, sayang naman to. Backup ko to. Etong person na to, galante siya. Binibigay niya lahat. Kahit nonchalant ako. Parang ganun yung energy. So, pwede. Pwedeng gawin ka uling rebound neto. Pwede siyang bumalik. Pwede siyang bumalik. Kasi, nakikita ko dito, alam niya what he's missing kapag dinispatcha ka niya na totally 100 na wala siya sa'yo. Kasi, may mga benefits siya sa'yo. Nakikita ko dito, may realization, may regret sa side niya. Kung ginost ka man niya, dinispatcha ka na, sinet aside ka niya, babalik siya Yun yung nakikita ko dito May rebound dito. Babalik at babalik to sa'yo. Ayan yung realization, parang darating kayo sa point na isi-set aside ka niya and nakabinbin ka parang, hindi ko alam, walang closure, iniwan ka lang niyang nakabitin, nakasuspend yung connection ninyo while nag-fling siya sa iba. And then, eventually, babalikan ka rin niya. Pero, as I can see it, toxic. Walang guarantee na magiging, ewan ko magi-improve or Kasi andito pa rin yung toxicity card. Okay, dear, I love you. Sana nakapagbigay ito ng kaliwanagan sa'yo. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwap, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.